oras sa mga nobena at misa. July 11 to 18, 2025, ang nobena ay siganap na 5:30 ng umaga at ang banal na misa ay siganap na 6:30 ng umaga. July 19, 2025, ang nobena ay siganap na 6 o'clock ng gabi at ang banal na misa ay siganap na 7 o'clock ng gabi. Ang banal na liturgia ni San Isidro Labrador mula sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija ay nakikiliwang at binasita sa ating parokya mula July 12 hanggang 20, 2025. Magkakaroon ng pagsalubong at isang pagtanggap sa July 12 sa ganap na 7:30 ng umaga dito sa ating parokya. Ang liturgia ni San Isidro Labrador ay maaari natin makatautang palad sa public veneration na gaganapin matapos sa mga misa ng July 12 hanggang 20. Sa July 19, 2025, Sabado, magkakaroon ng sayaw sa pasalamat sa sisyong may sayaw kasama ang imahe ng kaibigan sa Isidro Labrador. Inaasahan po ang ating pagkikisa sa ating buong selebrasyon ng ika-15 jubileo. Paalala rin po tungkol sa pagluhod. Pinaalala po na sa kasalukuyan, pinapatupad na sa ating diocese na pagluhod sa kabuuan ng panalangin ng pag-iipo. Ito ay matapos ang santo hanggang matapos ang lakas amin bago ang amin namin. Para po sa mahirapang lumuhod dahil sa edad o kalagayang pangkalusugan, maaari po kayong manatili na nakatayo na may pagkalat. Maraming salamat. Sama-sama natin pagtitiwang na banal na misa, isabay natin sa ating panalangin ng mga sumusunod na pagsama. Para sa pagsalamat ng Ida Jesus, Women for the Star, Apelidas, Elijah J. Bigaspi, the Butan family, Luda family, Jerry Rizada and family, Lilian Castelo and family, Luda Rizada and family, Len Wilson and family, Jenny Pineda and family, Stella Victor Machado and family, Greg and Abby Victor and family, Linda Nixon and Anili and family, Imani family, Danilo Victor and family, Luis Victor and family, Oscar Victor and family, Lenny Victor Balinsal and family, Fidela Victor and family, Nancy Padinaw, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Ong family, Velasquez family, Villasenor family, San Isidro Labrador Devotion Promotion Ministry. Para sa natatayang kahilingan ng mga sumusunod, John Russell Santiago, Abby Catbunton, Shai de Yuda, Benilda Rizada, Alan and Alvi Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dison and family, Maria Elizabeth Mecham, Nancy Padrinaw. Para sa mga nagdiriwang na kaarawan na sina Marisa Samson, Rowan Manalastas, Fermina Arieta, at Felicissima Marcelo. Para sa ligtas sa panlalakbay nila Emily at Chris Dagkutan. Para sa kaligtasan ni Brian Toriano at Frederick Paz. Para sa maagang pagaling ng mga sumusunod, Luz Miminda Ona, Remedios Sowan, Angelo Ramos III, Joey Alex Villaseñor, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Lilia Ong, Richie David, Athena Velarde, Meng Dison, Rosalina Luna, Rolly España, Melissa De Leon, Fernando San Diego, Ana Marie Ong Pauco, Rico Mendoza, Angelica Velasquez, Fidela Micham, Emmanuel Micham, Corazon Santa Ana, Lilia Ong at Elmer Samareta. At para sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumaon na sina Armando, Mark Monroe, Inocencio Concepcion, Catalina Angelito, Orlando Lourdes, Mark Angelo, Leogarda Praxides, Baby Chloe Benson, Johnson, Jaira Monique, Anastasio Eliminada, Amado, Sinaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Aniseta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Bielka, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Sr., Normelito Jr., Sita, Norcy, Richelle, Emiliana, Ricardo, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrelia, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad,
Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Nora, Adelaida, Rodrigo, Estrella, Francisco, Felicissima, Randy, Jaime, Pelebiana, Salvino, Herman Sr., Apolonia, Ingomar, Nestor Sr., Basilio, Santiago Sr., Ellie, Audrey, Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Yonsha, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Totlot, Mercy, Judge, Baby, Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Jacinto, Consolacion, Jonisha, Efen, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Kisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Victoria Sr., Clemencia, Jovi, Leoncia, Corazon, Ranilo, Jovi, Leoncion, Crescencio, Ranillo, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres, Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remilio Jr., Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio Jr., Teodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Jonsha, Orlando, Ruperto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rupina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon, Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Evelyn, Robert, Josefina, Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Amadeo, Jessie, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin ang ligtas sa panlalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Ong at Christopher Namora at para sa kagalingan ni Alberto Moraga. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Nagilos and Wong family. Muli po, isang paanyaya. Ang ating parokya, San Isidro Labrador, Malinta, Valenzuela ay magdiriwang na ika-50 anibersaryo ng pagkaparokya sa ika-20 ng Hulyo 2025. Kaugnay nito ay magkakaroon tayo ng Misa Nobenaryo simula July 11 hanggang 19, 2025. Narito po ang mga oras ng Nobena at Misa. July 11 to 18, 2025, ang Nobena ay sa ganap na 5:30 ng umaga at ang banal na Misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga. July 19, 2025, ang Nobena ay sa ganap na 6 o'clock ng gabi at ang banal na Misa ay sa ganap na 7 o'clock ng gabi. Ang banal na relikya ni San Isidro Labrador mula sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija ay makikiliwang at bibisita sa ating parokya simula July 12 hanggang 20, 2025.
magkakaroon ng pagsalubong at rito ng pagtanggap sa July 12 sa ganap na 7:30 ng umaga. Ang relikya ni sa Isidro Labrador ay maaari nating makadaupang palad sa public veneration na gaganapin matapos sa mga misa ng July 12 hanggang 20. Sa July 19, 2025, Sabado, magkakaroon ng sayaw pasasalamat. Posisyong may sayaw kasama ang imahen at relikya ni San Isidro Labrador. Salamat po. Magandang umaga po muli, magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Kabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukhang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukhang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binebendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano po ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko na mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon, at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon na bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ako'y tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukoy ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi nagmamasid.
Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami, sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalaya si Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito ang Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga maggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ito po yung mga katagang binitiwan ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Matapos siyang makita yung mga tao na parabagang mga tupa na walang pastol. Nakita niya na mukhang kawawa yung mga taong naroroon. Alam niyo po, karaniwan, ang katagapong ito ay ginagamit tuwing Good Shepherd Sunday o tuwing ipinagdiriwang ang World Day Prayer for Vocations. Ito'y sapagkat sa panahon po ngayon, aminin man natin o hindi, kakaunti na lamang po ang mga nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos. Kakaunti na lang po yung mga kabataan na nagnanais na magpari, papasok sa seminaryo at magpapari, o kaya na may mga kabataang babae na nagnanais na pumasok sa monghe para magmadre. Mga kapatid,
Kung ikay magtatanong ng mga bata ngayon, sasabihin mo, gusto mo bang magpari? Alam niyo po ang isasagot nila, hindi, at todo iling pa. Na imbis na kagustuhan ang paglilingkod sa Diyos, mas lalo pa itong inaayawan. Bakit? Ang sagot po ay, ito'y din dahil sa atin. May mga pagkakataon sa ating buhay na di-discourage natin sila. O may mga pagkakataon na imbis na bigyan natin sila ng inspirasyon upang makapagpatuloy sa pagpapari o pagmamadre, tayo'y nagiging discouragement para sa kanila. Alam niyo po, maibahagi ko lang po, mayroon po akong kaklase dati sa seminaryo. Lagi po namin siyang nakikita na pagkatapos magsimba sa aming chapel o kaya'y pagkatapos ng aming prayer time, nananatili pa ng matagal sa aming kapilya. Nagdadasal at seryosong-seryoso. Ang makikita niyo po na siya'y palaging nakaluhod ng matagal. Kaya po tuloy ay tinutokso siya ng ilan naming mga kasama na baka lumagpas sa langit. Alam niyo po, after all the discouragements, alam niyo po ang nangyari sa kanya, hindi po siya nagtuloy sa pagpapari. Ang sabi po ng USCCB, kapag sinabi pong stewardship, ito'y hindi lang patungkol sa pag-aalaga ng kapaligiran. Kapag sinabing stewardship, mayroon po tayong misyon na pangalagaan ang tatlong bagay. Una, kapaligiran, environment. Pangalawa, church o ang ating simbahan. At panghuli at pangatlo, vocation, bokasyon para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos. At karaniwan po ang nababaliwala na pahalagahan at pangalagaan ay yung pangatlong konsepto, vocation. Mga kapatid, pinapaalala po sa atin ngayong araw na ito, buhat sa ating pagbasa, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Kakaunti na lamang po ang nagnanais na tumugon sa tawag ng Diyos. Kaya ano dapat nating gawin? Tulungan natin sila. Tatlong bagay din po ang nais kong maibabahagi. Father, papaano po kami tutulong? Una po ay ipagdasal natin sila. Kailangan ng ating mga dasal. Sinasabi nga sa ating ebanghelyo, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. Let us pray for the increase of vocation in our Philippines and in the whole world. Pangalawa po, maaari po tayong magbigay ng tulong pang-pinansyal. Kung mayroon po tayong mga kakilala dahil hindi biro po ang pag-aaral sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Ito po'y mabusisi at masidhing masidhi. At panguli at pangatlo po, kung hindi po natin kayang magbigay ng tulong, ng mapapapinansyal o kung anuman, ay panghuli po ay ang pagmomotivate sa kanila. Na imbis na i-discourage natin sila, sana'y yung mga taong nakikita natin na may bukasyon at may kagustuhan na tumugon sa tawag ng Diyos, ay hikayatin natin sila. Alam niyo po, ako po ay nagkaroon lamang ng bukasyon dahil din una tigit sa aking lola. Lagi po niya akong sinasama sa simbahan sa pagdadasal ng rosaryo, sa pagsisimba tuwing linggo. Kaya po ako'y namulat sa pagsunod sa Diyos. Ganon din naman kung mayroon po kayong kakilala na mga nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos. O kaya, kahit kayo rin po na nagnanais na tumugon, hindi lang naman po patungkol sa pagmamadre o pagpapari ang masasabi nating bukasyon. Maaari rin po tayong maglingkod sa Panginoon sa kanya-kanya nating paraan. Magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Tayo rin po ba ay nagiging instrumento ng Panginoon para tumugon sa kanyang paanyaya na maglingkod? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang.
Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari ng bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyosa, katekista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal
sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at huling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan
at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon ginawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadalakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pumumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, umapa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.